Alam nyo ba kung paano mag-pruning ng cherry tomato, isang indeterminate tomato, para tuloy-tuloy, uniform at marami ang bunga ng inyong cherry? Hello mga ka-agri! Sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung pagpupruning mula simula hanggang sa pag-harvest. Coming up! Bago natin simulan yung pagpupruning, alamin muna natin yung kaibahan ng determinate tsaka indeterminate tomatoes. Pag sinabi nating determinate tomatoes, yan po yung mga variety ng kamatis na predetermined yung kanyang height kung saan magsisimula na siya magbunga. Tapos pag nagbunga siya, halos sabay-sabay, sobrang dami. Tapos after nun, pag na-reach niya na yung pinaka-peak ng kanyang production, dahan-dahan na yung pagbubunga niya hanggang sa umonte ng umonte. Tapos yung itsura ng determinate tomatoes ay medyo bushy. Parang sobrang lago ng kanyang mga dahon. Yung indeterminate tomato naman, ang itsura po nito, karamihan, lalo na po yung mga cherry, ay vine type. Parang isang mahabang stem lang siya. Tapos tuloy-tuloy yung kanyang pagbubunga. Mas mahaba po yung buhay ng indeterminate kumpara dun sa determinate tomatoes. Then pagdating naman po sa pruning sa determinate, halos hindi po nangailangan ng pagpupruning doon kasi kailangan talaga nun maraming sanga, bushy para marami yung ma-harvest na kamatis ng sabay-sabay. Pero dito naman sa indeterminate tomato, specifically sa cherry natin, ito po kailangan talagang strategic yung pagpupruning natin para tuloy-tuloy at uniform yung laki ng mga bunga. So ito po yung isang example ng cherry tomato namin na hinayaan namin na hindi po nagpruning. Sobrang dami niyang suckers. Ang mangyayari dito, yung bunga niya hindi siya uniform. Kadalasan po dapat sa isang kumpol ng bunga, meron siyang 5 hanggang 6 na bunga. Pero kung titignan natin at susuriin natin itong tanim na to, yung ibang mga kumpol, tatlo lang ito. Tatlo lang yung nabuong bunga. Kasi may tumubo po na suckers dito sa baba. Supposedly, kailangan alisin ito para yung sa taas niya na bunga marami. So yan po yung ituturo ko sa inyo para pag nagbunga yung cherry tomato, halos pare-parehas. Kung 5 or 6 yung kada kumpol, ganun po dapat lalabas doon sa pinaka main line ng ating cherry tomato. So ngayon simulan natin habang maliit pa. So examine nyo lang muna yung inyong cherry tomato. Hayaan nyo po siyang tumaas bago kayo magsimula mag-prune. Hintayin nyo po na lumabas yung kanyang unang bulaklak. So pagka lumabas po yung unang bulaklak, kailangan natin siya alisin para magpalago muna yung ating tanim. Kumbaga, i-build niya muna yung kanyang foundation bago siya i-ready sa pagpaparami ng mga bunga. Ito po wala pa siyang bunga, kaya hayaan lang muna natin. So yung stage ng ating tanim na cherry, nasa vegetative stage pa. Kumbaga, nagpapalago pa lang siya. So paglabas niya ng unang bunga, kailangan natin alisin yon. Then para ma-extend yung kanyang vegetative stage, pagka lumaki na siya, mga hanggang tuhod na or lagpas tuhod, makikita nyo po yan, lalabas ulit yung panibagong set ng bulaklak. Then yung tutubo doon na suckers sa ilalim po ng pangalawang bulaklak niya. Yan, pag may tumubo po doon na suckers, yun ang hahayaan natin para magkaroon siya ng another main line, kanyang main stem. Actually gagawin natin siyang dalawa. Yung pinaka main, ito. Tapos yung tutubo na suckers sa ibaba nung susunod na pagbubunga niya, yun po yung second main stem niya. So dalawa. Then lahat po ng bunga kailangan doon lang lalabas sa dalawang main stem na yon. So tulad dito. So kung susundan po natin mula sa baba, itong cherry natin, yan, ito na lang. Ito. So dapat po, kung ito yung main stem, dapat lahat ng bunga dito lang. So ito po may tumubo na sucker dito. Unti-unti na po lumalabas yung bulaklak. So dapat inaalis yan. Kasi pag hinayaan natin ito, mas nauna po itong stem na to dito sa
kanyang bunga dito. So mangyayari, makukulangan na yung nutrients, pati yung plant energy, kasi may pinapalaki pa siyang suckers, tapos may tutubo pa na bunga dyan. Kaya ang tendency niyan, konti or maliliit yung bunga dito. So kailangan po natin alisin para dito lang lahat sa main stem natin. So dalawa yung palalakihin natin. So ganun lang po yung concept ng pag-prune natin ng cherry. Lahat ng suckers tanggalin para dito lang sa main stem siya lalabas. Kung susundan natin ito, meron pa dito isang main stem ito. So ito yung main stem na isa, 'di ba may bunga diyan? Tapos main stem akyat siya dito. Pagdating dito may suckers. Yan, kailangan alisin yan. Tapos magkakaroon siya ulit ng bunga. Then diretso ulit. Ito yung kanyang pinakatalbos, pinaka main. Ay, ito pala. Ito suckers to eh. So kailangan alisin din yan para lumaki yung bunga na to. So matitira na bunga mula dito, ito tatanggalin, ito sunod, ito tatanggalin, tapos yan. So yung itsura po ng indeterminate tomato or ng mga vine type tomato, dire-diretso. Paglabas ng bunga, hahaba ulit yung dulo, may lalabas ulit na bulaklak, tapos hahaba naman siya ulit. So dire-diretso siya. Yan yung kaibahan ng cherry tomato or ng mga vine type tomatoes. So balik tayo dito sa una. So ito po, dahil maulan ngayon, kailangan natin alisin yung mga dahon sa lower part kasi susceptible po sila sa disease kapag ka umuulan or nagdidilig. Tumatalsik po yung lupa kaya nagkakaroon ng sakit yung mga dahon, lalo na po kung may fungus or may mga bad bacteria dyan sa lupa. So yung isa pang paraan, pwede tayong maglagay ng mulch para hindi po tumalsik yung mga lupa dito sa mga dahon. Tapos na-improve din po nito yung airflow, tapos yung sunlight nakaka-penetrate din, kaya nadidisinfect yung surface ng lupa. So may iwasan natin yung pagkalat ng mga fungus. Tapos ito, since may mga sira na yung dahon, ito pwede natin siyang pisilin. Yan, kasi meron siyang leaf miner. Since hindi pa naman siya ganun kadami, pwede natin siyang pisilin lang para mamatay yung larvae. Pero kung sobrang dami na, pwede nyo na pong gupitin. Tapos sunugin nyo po yung dahon para hindi maging adult itong mga larvae. Kasi kung hahayaan lang natin yan, inalis nyo lang, tapos hindi nyo siya dinurog, hindi nyo siya sinunog, ang mangyayari dyan sa larvae, pag nag-matured na siya, magiging pupa, tapos magiging adult. Pag naging adult siya, ikot-ikot lang yung cycle. Tadapo siya ulit sa mga dahon, mangingitlog, tapos pag naging larvae, kakainin niya na naman yung mga dahon, tapos paikot-ikot lang. So kailangan talaga mapuksa natin siya sa mga stages. So dito pa lang sa larvae stage niya, sa itlog, yan, pwede tayo mag-spray ng mga OHN. Yan. So tanggalin na lang natin para safe. Yan. Tapos kayaan lang natin na lumabas yung unang bunga, then tanggalin natin. Tapos pag tumubo siya ulit, yung sa baba na tutubuan ng bunga, yun yung ipagpapatuloy natin. Tapos itong isa, ganun din, babawasan na natin siya. I-maintain na natin. So ito, suckers lang ito. So alisin natin yan. Tapos yung bandang lower part, linisin natin para makapenetrate yung airflow. Lalo na po pag tag-ulan. Yan, masyadong susceptible sila sa disease. Ito, yun, kita niyo po mabilis magkasakit yung mga dahon sa baba. Pagka tag-init, kahit hindi gaano siyang i-prune sa ilalim, okay lang kung tag-init. Pero kung tag-ulan, kailangan po talaga. Tapos kung may mga sira na yung upper leaves, tanggalin na rin natin para hindi siya kumalat. Pag nagsimula na kasi siyang magbunga, kailangan ito maintain na yung pagpupurunin natin. Konti lang yung mga dahon. Kasi kung sobrang dami, konti din yung kanyang ibubunga. Kasi nahahati-hati yung plant energy, yung kanyang mga pinapalaki. May dahon, may suckers, may bunga. So tanggalin natin yung mga
sobrang dahon, tsaka sobrang suckers. So, ganoon lang po yung simple technique para tuloy-tuloy at uniform yung bunga na ating cherry tomato. So, ito pong cherry tomato ay open pollinated. Matagal na po ito dito sa aking garden. Yung iba tumutubo na lang dyan kasi pag nilalagay ko sa swamp fertilizer. Tapos dyan na rin po ako kumukuha ng mga pantanim. So hindi na ako bumibili ng cherry tomato. May pinagkukunan ako ng similya. So sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo rin kami sharing my information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!